itong nga larawan, mao ang Griego nga pulong ikon. Sa Latin, imago. Sa English, image or icon. Ang larawan o ikulto sa mga sakos na gitugot sa Dios, mao ang mga larawan na balaan. Na mao ka na ang larawan ni Ginoong Hesus, Birhen Maria o sa mga tao nga pinili sa Dios. So, ang mga santos usab, no? Prueba nga gitugot sa Dios sa mga larawan o ikulto na uban pang mga larawan na wala ilha na ingon nga Dios, no? Mao ang pagsugo sa Dios kang Moises nga magbuhat o kirubin. Ang kirubin nga larawan o ikulto mao kana ang anghel. Sa libro sa Exodo, atong mabasa ang Dios nga nagsugo ni Moises nga magbuhat og kirubin. So sa Exodo 5 versikulo 18, 22. So, kung ako yung Biblia, pwede po sa cellphone bro. Aliyan ko basta bro, para ako madugtan. Exodo kapitulo 25, versikulo 18 hanggang sa 22. Oy. Wala yun. 25, versikulo 18, 22. Ang pagkakwana Exodo bro. Exodo kapitulo 18. 25, 18. Kung magbuhat ka o duha ka mga kirubin, lawan, sa buhat sa sinusan, magabuhapo diya ka duha ka tumoy sa anaran sa pagsigulit. O magbuhat ka o gusa ka kirubin sa tumoy o gusa ka kirubin sa lain na tumoy. Sa nayon gayon sa halaran, sa pagpasig ulit, magabuhat ka o mga kirubin sa dusa o ini. Ang mga kirubin, magabuhat sa ilang sa mga tabon sa halaran sa pagpasig upan sa ilang mga pako, ang ilang mga naong, magatubang sa usap-usap, magatanaw sa halaran sa pagsigulit, ang mga naong So di na nga pulong no, sa Exodo 25. So kini ako ang mga kaigsunan na mga dili katoliko, so dili kayo sila kabisado ng Exodo 25. Eh wala ko yung nila itudlo. Kaya yung itudlo po ni sa ilang sakop na mga libo o buwan yung sila ma-urutan nyo. No? Sumuna nga, irahon ka sa Exodo 20, sumuna ang ako ang nindog na ubatos na nagbuwan. Usap din na sa Numeros 21 so nagsugo usap, dili na sa larawan sa angel, nagsugo sa Diyos, no? Nagsugo usap si Ginoo sa larawan sa itin na sa Exodo sa Numeros kapitulo 21, versikulo 7. 7-8. So, baliw ko bro. Numeros sa Isaya. Numeros 21, 7-8. Huwag ang katawan na nakamoy sa isang nakasala kung hindi kayo nagpagulbuman ka sa Ginoo. Nakampo sa Ginoo na bilang magtamo ng mga higit. Busar nakampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan sa Ginoo si Moises. Ang himog larawan sa bitin nga bronze ang ibutang kini sa tumoy sa usa ka pagkubo. O ipaakag bitin o dili pumatay kung makatanaw sa So, klaro no, nga dayag kayo no, nga ang Diyos no, kani nga pangitabo kato mga Israelita o Dio nini, katuloy kong pagluwas sa Diyos no, nga ginagit ang Moises. Sa taas na kayo nga nagkuhan sila, naglakaw sila, kung ipangkutob na yung uban-uwan na unang nagbagulbul ni sila na naglisod sila na ibuto na wala na sila kasama mga tarong o nang nagbagulbul sila kang Moises o sa Diyos ko. Tungkol na yan, ang isa pa nagdiluwas sila sa Diyos, no, nagbagulbul mo nang isilutan sila sa Diyos, utong yatagan sila silot sa bitin niya. Utong sa dagay na namatay, utong ihanyo ang mga Israelita na nagpatabang kang Moises na iampo sila.
So muna nga, diampo sila, so natapos sila na mawala kung mga sino sa Diyos. So muna nga, nabili dahil nga, putok sa nakakapikit, nagpabuhat mismo ang Diyos kung larawan sa bitin mo nang pagbutanaw lang sa larawan, dili na mamatay. So muna nga, dili yun ay tanang larawan na ibawal sa Diyos. May ginaparandaan sa diwa kateksto na ito, sumusa kung idili ba sa Diyos ang larawan, nanong Diyos mismo nagpabuhat sa mga larawan. Kung dili ang diya sa pagpabuhat ng larawan na napagod ang templo sa Diyos, iya maging ipabuhatan ng mga larawan. Diya sa Ezekiel 41, versikulo 17 to 19. Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17 to 19. So, ang templo sa Diyos no, puno sa mga larawan. ang bugtong dungog. Ang bugtong sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa puntahan. Gikan ikulitan ng mga larawan sa mga palmira, sa mga kirubin, ang ulag ko sa palmira o sa mga kirubin, nag-ulmos-ulmos makagkirubin sa tanaw. Yan ang punto. No? So, ang templo niya sa Diyos, hindi lang ang Diyos ay nagsugo mga larawan sa mga anghel o sa bitin. So, sama sa tuwang simbahan ng puno ngayon sa mga larawan. Ilabi namin ko sa Romano, ang kitang sa salong na namin sila yung mga sa salong, hindi sa kinay mga larawan. So, mga naman, mismo ang Diyos na nagtuko niya na kanang templo sa mabasa ko na ito na diya sa Mateo 23:21 na nag-iwan diya kanang templo sa ato na mo ni palay anong kuwan sa Diyos. So, muna ang wala simbahan diya sa Mateo 23 kanang templo ato lang iklaro na kay kaniyang tungkol tawag niya is tawag niya sa mga sa simbahan muna ang templo 23:21. Ang intro mo na ang simbahan palay alam ko sa Diyos. Kung may nanumpa sa templo, nanumpa siya rin sa Diyos na nagpuyo templo. Lalo nang nagpuyo, so balay alam ko sa Diyos. So ano, yung ang larawan ng iulagway sa Diyos, iyan papabuhat, bitin, sa tumbaga, aron patayo sa mga tao, na napakanumitin, yan dito sa numeros 21:7. So, mao ang revolto ni Ginoong Isus na nilansang sa krus o crucifix. Si Ginoong Isus ingon nga giisa ni Moises dito sa kalingawan ng bitin nga tumbaga ibutang sa tukon ang anak sa tao kinahanglan iisa usab aron ang tanan nga umuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kana diya mabasa nato na sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 o 15. Aliyo. Kapitulo 3 bersikulo 14. Lamang ang isa ni Moises dito sa kalingawan ng Biblia ng Diyos magimutang kung ang anak sa tao kinahanglan na isa-usa. Mao na no ang ako ang biya sa ato sa Kristiyanos nga aduna tay ribulto sa ako ang Ginoong Jesucristo. Sama sa ako ang simbahan nabi na diya nakapunting doon diya ang cross o larawan mismo sa ako ang Ginoong Jesucristo na kay sama sa tumbaga nga bitin pagmutanaw ng kanina so hindi na mamatay akong nakapakan. Sama sa ito na everytime ang simbata halos ka na kung nakatanaw dito sa larawan sa Diyos no? Kaya tungod diyan na kung ipangayo ang ato ang mga Panginoon sama sa ako natay mga sala, natay mga gihangyo nga maraming natay pamabalatian, natay mga pangandoy so diyan na itong gihakian sa Diyos no? Diyan sa larawan na may ribulto Diyos sa ato ang pero dili sa ingon na kanang larawan mismo ang atong kunti nga mo gihakiwan na ang iyang gilarawanan na kuha sa langit. So, ano nga, sama usap sa atwa niya sa atwang pagpasi na ibutang sa ito, kung ibasiyan usap sa utika nga ang simbolo nga larawan sa bitin na mga kaayo. So, sa atwang mga parmasi na sila isahin sa bitin. So, kung di pa sa mutot, yung tambal na ilang sita, makaayo to. Pero, kinasa usap na prescribe sa doktor kung saan sa pag-inom. Sama usap sa atwang pagko, ang Ginoong Jesucristo, nagtutan niya, wala kayo pa. So, wala ka na nagtuan, wala ka nasunod sa iyang isogo. So, hindi ka maayo, hindi ka mata, patol, kinabuhin, wala ka kapusan. So, sama sa
di na sa pharmacy, pinakanan natin, prescribe natin yung mga suko. Parang katumanan. So tumatibig ito sa mga propeta sa Diyos sama ni Propeta Samuel na ang Ginoo naglingkod niya sa mga period mga 2 Samuel Kapitulo 6, versikulo 2 no? Na naadya ang presensya sa Diyos tunga-tunga sa anghel. Ayun. Samuel. Kapitulo 6, versikulo 2. Kunya niya si David ug ang iyang mga tao sa naali uda ang pagkuha dito sa tanan sa sanlibutan sa Dios. So, klaro na nga, naadya sa kasagutan o arko kakubinan, naadya ang presensya sa Diyos, no? Sama usap din na sa Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 3, no? Sa Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 3, naasap din ano na ni ining higayon na ni Mayak sa Diyos sa Israel, ni Kayap din na sa pultahan sa balay sa Diyos. So, yun ay ang presensya niya sa ako ang ano sa templo ko sa tabernacle. Ark of the Covenant. Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 3. Dili gayon na ang silang sa himaya sa Dios sa Israel nga diha sa Krubit. Ikaya ngadto sa puntahan sa templo. Diha gitawag niya ang tao na nagbistig-lino o magdalag sulatan. Kaya niya sa pultahan. So, buti pa sa buot na niya ang presensya sa Diyos. So, dili kayo ng nagsumpaki ng kanya na kasi critical kayo ako ang mga ako ang pagtulunan niya sa simbahan katoliko. So, matulog sa Bisan Pablo nila sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 5, nagkaingon din na ang presensya ng Diyos. Sinubaw sa sandalan sa kasabutan dito ang mga tuluhan sa Krubit. Silang pinagdinahan sa pasisa sa Dios. Magdugan sa ilang mga pako o kapit. Kanang dili na sa atong simbahan natin mga larawan yan. Sama sa usap sa atong paliwanay natin mga larawan niya. Every time na mag-usaryo ta, ang puran, sunaan niya ang presensya sa Diyos. So, klaro, kaya mga natin mabasa na diya sa tuma sa mga larawan sa kirubin, na niya ang presensya sa Diyos. So, diya, sumala ito sa basa na sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 2. Kung kanya ito mga iso, dito sa daan ko kuntaman, sunabi na natin mabasa sa Biblia na nabi niya ito sa templo, nag-ampo, mabasa niya ito ng mga litra-litra na nag-ampo siya, nakatubang siya sa sumararawan. No? So, diya sa kadwa kami, Kapitulo 19, versikulo 14-15, si Ezekias, so, 19, 14-15. Gawat ni Sirias ang silang tugang sa mga sinuha sa Harin sa Syria. Hindi ang pinagibasa ang sinagyan sa sa tubagan sa Sa 15 bro, sa 15. Ayun. Kaya nagkapo sila ang Diyos sa samayan ng lingkod sa pagkakas sa Krubit. Kaya naman ang Diyos ito ay sa Krubit sa langit sa Israel. Naduwag na ito si Ezekias, nato sa templo, nag-ampo, katubangan sa mga larawan sa duwag amin na naanito ang Diyos na nagkatubag ito. So, paano tayo ng ato mga pagsimba na pinita na ito na nakita na. So, yung linya mga solo sa daluwag amin, 23, isisiti, isinuike, ay larawan sa iba. Muro pintuhan sa unahan, ingat siya sa mga tao sa silid. Lugmanan ka na sa propeta sa Dios nga taga Buda na nagta ni ining imong ibuhat karon sa halaran sa Betel.
kani siya Rosias kung mga igsoon, isugo ni sa Dios nga ipabungkag, ipakalo ko mga Diyos nga mga larawan nga dito kanang tungkol sa kani mga Israelita tungkol sa dugay panahon ng libon sila na sila natanggal sila sa mga Ehiptoano pa nga nagsimba og Diyos kaya ng mga galon na kaya ang libon kaya mga galon ang gituhuan Diyos na so mo itong ang tuban na nagagad na dali mo itong kanong nga tumuran nagkagya sa 23:17 na wala ipailakan sa Diyos pag-uswe ang mga kung nailarawan nga nagbulimit ko nga nagtindog. Pero kung basahon na ito ni Chris, sugdan na ito sa Chris, mga isolde sa ikalawang hari na ni Chris, sa Chris na magsugod na ito sa 15, naagya ka ng mga Diyos na larawan sa bituon, larawan sa buwan, larawan sa mga hari na nagpaka-Diyos, mo itong ipag-bukang ni Uswe, ipaglangka ito, kung mga nilubungan mga kaparisyon, lungkap ko, kung ipagsulong ka na mo itong nakakita si Uswe sa 17, mo itong nabasa na ito mga na limutan na si Uswe sa mga tao, unsa man ang muli ng tuwa, mo itong naging mga tao na pauna ang itaknan sa propita kanya ito nga sa imong buhaton karon mo itong si Uswe, wala ko niyang ipabukag ang tapong nga revolto, o pati ang mga akong nila nga nilubong ito, mo na ingon nga, ano na gidahin ditubog na larawan, ano na pwede dinig. Ang idili din katong sa 3 sa 15, mo itong ipabukag sa Diyos. So, kini nga kuha diyan matutong isulong natin mga pinili sa Diyos ng mga propeta. Kaya sumama na sa Episo, Kapitulo 3, versikulo 5, so ang mga apostolis balaan. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Kaya kung tatanaw nga ano mga apostoles o propeta, mga balaan na sila. Sumotong nga sama ko nga mga propeta nga dako nga kulimito, wala kong kailangan kung kay mao ka na ang mga sinugo o sinugo na sa Diyos wala kong kailangan. Sugot ipasagot nga ang mga larawan nga balaan santos dili pahilantan sa Diyos ng tungod yan ang mga Kristiyanos na camping sa mga revolto sa mga santos. So sa kini nga mga pagsupak atong pangito ng surunya nga itong subak. Yan sa Exodo 20, versikulo 3-5, sumato ang katong mga paano na nagbuhat nga dili pwede magbuhat ng mga larawan bagway dito sa langit. O dili sa ito. Exodo 20, versikulo 3-5. Paliw. Mo na nga mga pinagamit nila kanunay. Kung maghimo ka kog halaran nga bato alang anak ko, ayaw gawita ang mga bato nga sinat 20 nga, verse 3. ayaw pagsimba og na Dios gawas kanako. Ayaw makuha sa Dios wala rawan sa bisan sa dito sa langit, kundi sa yuta, kundi sa tubig nga nainanom sa yuta. Ayaw pagyugbo sa bisan unsang Dios o pagsimba. Pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga ining Dios o abubuan ako. Sinutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Mo na nung kuano. Mo na lang kasagaran ginagamit ko na dili ka magbuhat mo larawan nga Diyos no. So di na mapunto mo insuol. Wala gid tayo mabasa niya ang pangalan nga si Kinsa na nga Diyos. So dili sila tapasangin sa kuano. O mo to ang tubag ka kanina nga kung kanang balarawan, kung ibawal sa Diyos dito sa Exodo 25, nagpabuhat na ng Diyos sa Moises. Kung samo sa diya sa Salmo 115 nga naibaba mga larawan dili kasulti naidungga dili kadumog sumuna sa Salmo and then diya mismo masara na kung tubag inauna. So ang tubag na sayop kay diya sa bala kasulatan ng Biblia atong maibawan nga ipadayag sa Dios nga adunay larawan nga dili sumpak sa iyang kabubuton. Kung ang maong mga larawan mao ang mga santos o propeta. Ang mga larawan nga giyukas sa simbahan katoliko wala ina
sa mga Katoliko ingon nga Dios, so busa dili kani Dios. So tungod kay ingon si San Pablo diya sa 1 Corinto kapitulo 8 versikulo 4. So kaliyo bro. So diya sa 1 Corinto kapitulo 4 versikulo. May they experience God's comfort, healing and strength, knowing that His love is their greatest treasure. Busa may tungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Nahibalo kita nga ang Dios-Dios dili tinuod, nasayod kita nga usa lamang ang Dios. So di na, nasayo din kita ang Dios dili tinuod. So sama ko mga sa bukid sila yung si Moises, nisama dito sa bukid, and then ilang ataw sila nawala ng 40 days, yung 49. So, katong mga nahibilin dito, nangingon sila nga, patay na siguro si Moises, kung nagbuhat sila ako nga baka na parang kung ihimo nila Diyos. So mga na, ang baka, sino yung na Diyos? Baka naman na sa, katong mga hari kung kaniyan ko nga nagpaka-Diyos, hindi man sila mga Diyos. Muna, ang Diyos, dili tinuod. So, nasalit kita nga, ang Diyos, usa lamang ang Diyos nung nagkuha sa langit. Yung mga ano, kung basa kita sa Biblia, ako may bawal na sa sinugdan ng mga Hudiyo lamang, o'y magkakaila na sa matuod ng Diyos, kung mga dili Diyos lamang ang ilang mga Diyos. Kaya mga Diyos lamang sa mga Diyos, sa ubang nasod, usap. Apan ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. So, babasa na ko na sa Salmo, kapitulo 56, versikulo 5. Wala mga kung ato nag-iispitan. Sa Salmo, kapitulo 56, versikulo 5. Dinausap sa katong naisutan na tulong ako sa napakaulikon sa mga Israelita for 140 years. So nga sa Exodo kapitulo 3 versikulo 7. Aliyo basa ko nga. Mga naulikon ang mga Israelita sa lugay panahon. Exodo 3:7. Kunya mingon ang Ginoo. Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto o nadungog ko ang ilang pagpakingtabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga galon. Nasayod ako sa ilang mga pagantos. Lugay panahon na nga naulipon ang mga Ehiptoan, ang mga Israelita. So muna na tiya ang punto ng Renson, ang umang mga Hudiyo nagagal sila kung nadala sa pagsimba sa mga Diyos. So dini nga punto niya sa unang hari, kapitulo 11:33. So di na yun na yung pangalan ng Diyos. Pulo na niya, isa ka versikulo, pulo ka Diyos. So palihang versikulo. Unang hari, kapitulo 11, versikulo 33. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo o nagsimba siya kang Astarte, ang diyosa sa taga Sidon, kang Camus, ang Diyos sa Moab o kangulok ang Diyos sa mga Amonihanon. Wala siya magtuman sa kabubuton sa Ginoo o sa mga kasuguan. Lahi siya kang David nga iyang amahan. So di na nga punto no, kani magamit ako kani kagamitan ng bersikulo. Umingon kita dito sa Exodo 20 no. So wala yung pangalan dito na hibutang kini. Nasalit na tulo si Astarot, si Camus, si Mulok. So nagyoingon nga si Astarte ang Diyos sa taga-Amorihano. Nagyoin siya pangalan sa lugar, na pangalan sa kinsa nga Diyos. Sila po kayo nga punto ng bersikulo. Litra po litra. Dagan pa din kung sumalaw sa surat ni San Pablo, nasibalo sa Diyos no, sa Roma, kapitulo 11, versikulo 4. Unsa may gitubag sa Dios kaniya? May gilain akong 7,000 katao nga wala magsimba sa Dios nga si Baal. So klaro no, nga naapoy pangalan yun sa Diyos nga si Baal. So mismo usap no, nga kung ang larawan ng mga ribulto, ibawal pa sa Diyos mismo gani. Mabasa na ko nila sa kuwan mismo ang Diyos nag-ukit o larawan sa dakong mabato nga 7 kabukang ulo. Sa Karyas 3, Luibing, nga mismo ang Diyos nag-ukit. Nag-ingon ang Diyos nila nga ulitan ko kini ang usa ka bato dito palarawan. Sa sulod sa usa ka adlaw lamang
mga papaw niya ang sala sa kalibutan. So ang larawan niya ay pinaagi sa larawan, sama sa tuwang Ginoong Kristo niya sa iyang larawan. Every time malagay malimba niya, nakaputing o nakapokus, nakatanaw sa larawan o minuto sa tuwang Ginoong Kristo. So mga papa ako mga sala. So papaw niya ang sala, sulod lamang sa usaka adlaw. Sa Kanyas 3:9, mismo ang Diyos nagpupit sa mga larawan. So dito sa Malakay Kapitulo 2, versikulo 11, palihog ko na. Ang templo dito po hindi butangan ng mga larawan sa Diyos. Malakyas. Malakyas 2:11. Gilampas sa katawhan sa Huda ang ilang gisaan sa Dios ug nagbuhat sila gilad nga butang sa Israel ug sa Jerusalem. Ipasipalahan nila ang templo nga gimahal sa Dios. Ang ilang kalalakian ng asawa sa mga babae nga nagsimbag laing mga Dios. So nagpasabot din nga dili yung pamutangan ng templo sa mga sa mga larawan. Nausap nila sa 2 Crónicas Kapitulo 3, na ang pagdaang David o templo na nagayoin sama sa itong simbahan na ang palaang David mo man ang templo o simbahan mo na gayoin mga larawan. So ang diyausap sa Kaalam ni Solomon Kapitulo 6 versikulo 10 na ang palaang tutang tatlo nga balaan. So ikaw sa isipon nga balaan. So sama na ito ato mga larawan na iisip na itong kabalaan, pagkabot sa panahon ng mga matay, watubang kita sa Diyos, so dili kita magduwa-duwa. Ilon gayon ulit. Ilon usap kita na palaan sumara sa Kaalam ni Solomon, Kapitulo 6, versikulo 10. No? So dili, pakingon sa mga pinalagda na dili ko nga. Si Moises lang pa ang isugo sa Diyos sa pagbuhat ng mga larawan. So dili daw kay dagan kayo nasulat nila sa mga sulatan na dili lang si Moises. So, palihog sa Exodo Kapitulo 31, versikulo 2, hangtod sa 5. Ipili ko si Bisalel, ang anak ni Uri. Ipili ko si Bisalel, ang anak ni Uri, ang anak ni Hur, sa banay ni Huda. Ipuro ko siya sa akong gahom, o gihatagan kaanam o hiyas sa pagpamuhat o bisagulsa. Siya maoy maghimo sa mga manindot nga mga dibuho, ginamit ang bulawan, plata o bronze. Siya ang maghimo sa mga alahas, kulit sa kahoy o sa tanang matang sa buhat. So nagdugog na ito na dili lang si Moises ang isugo sa Diyos. No? So tanang disenyo niya sa simbahan na sa mga kurtina, sa mga lamisa niya, mga kinulit niya, sinugo. Kung hindi si Bisalin, ano na siya kaalam na sa pagpamuhat sa mga larawan o mga dibuho. So mga nanganasa, pero ang Diyos yatagan pa siya sa dagdag kahon. Aron din ang mga kinulit o mga dibuho, almost perfect ang mga pagbuhat niya. No? So mga nanganasi o Bisalin. Kung ipadayon na ito basa nito bro sa size at si gawas kay Bisalin na pag-iwig daghan. No? Palihog sa size at sa 11. Ug aron may makatabang kang Bisalel, ipili ko usap ni Oholiab, ang anak ng lalaki ni Ahisamach, sa banay ni Dan. Yatagan ko usap o katapos ang tanang hanas nga mga trabahador aron buhaton nila ang tanang butang nga gisugo ko kanimo. Ang tulda nga tagbuanan sa sudlanan sa kasabutan, ang takob sa sudlanan, ang tanang kahimananan sa tulda. Diha palang ang punto ng solo. Di si Bisalel, ihatagan sa Diyos si Bisalel o makatabang si Oholiab. Si gawas kay Oholiab, sila ganong mga singsing, mga lahas din ha, ngunit isuko sa Diyos. O trabador. So pasabot sa trabador,
Huwag na magkita nagkasuroy na no, may mga nagsuri-suri mo Diyos. So di na may solo, sa trabaho lang ang puto na, kayo'y negosyo nga, nagbuhat ng mga larawan. And then, kinamay ka ng mga trabahador, so, hangtod sa hangtod yun na, ako sa hangtod ko, nagsuko ang Diyos ng mga larawan, pagbuhat, so, namay punto nga, isugo ba si Jesus sa pagpabuhat ng larawan? So, wala tayo mabasa ng pero natin masagot, kanina ang trabahador, daghang yun So, kita sa mga anak ng mga kapwa, nagpabiling ang mga larawan tungkol kay sumara ito sumara hindi sa Dos Cronikas, napakita na ito kanina. Dos Cronikas, Kapitulo 3, 10, nanino niya, ang balaan dapat arunay larawan. So, kung di pa sa mga every time na ang ato ang simbahan, katoliko, magpadagkan ng simbahan, na adoy larawan. So, una, ang mga trabador, nagpabiling yun na sila ubuhat. O, katong mga gibuhat nila, mga itugod sa Diyos, no? Katong mga santos, kasagaran man nila, mga apostoles, mga angin o si Kristo. So, mga no? So, diyan natapos na nato ang image, no? Dili napunta sa santos o saint. So, ang saint sa English sana, so muna saint, no? Holy Dios sa Hebreo, Agios, Grego, Santos, Espanyol, Balaat, Bisaya. Sa CCC, 957 sa CCC sa Santos. Check my test. So, muna daw sa Catechism of the Catholic Church. No, ang saint is a person officially recognized, especially by canonic decision, as being entitled to public veneration and capable of interceding for people and earth. So, sa Bisaya na, ang Santos, mao ang tao nga gihila, labi na pinaagi sa katubayan sa pagkasanto nga angay sa pagdaig ug pagpasinuhog ug makahimo sa pagtabang sa mga tao dinhi sa kalibutan. So ang etymology o kagikan nga santos inat sila nga pulong gikan kini sa Grego nga pulong nga hagios nga nagpasabot og kusit apart paglahim to sanctify pagsantos tumik huli pagkabalaan sa Latin santos sa English din sa Bisaya sa balaan. Gawang kuha ng mga santos na sa kita nga nangalanit na sila sumala sa Mateo 19:28. Kuha ni sila no, Mateo 19 o Mateo 26. 19:28. Ang mga santos na sila. Siya nangatana, unsang mga subuha sa Jesus dito ba? Check my test. So ang mga apostoles, maglingkod usab sila sa trono sa Diyos. So na sila ang mga apostoles. At then sama usab niya sa 26, Mateo 26, 29, so palihog bro. 26, 29. Sultihan ko kamo, nga dili na gayon ako muusap, pag-inom ni ining ang vino, hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bagong vino, uban kaninyo dito sa gingarian sa akong Ama. Sa ikingon din na dili mo inang mga Panginoong Kristo nga dili sa makasaka sa langit nga uban kanila. So ang mga apostoles nangabalaan kuha sila sa deliverance sa Diyos. So mga pagsupa, nga naman ang mga Katoliko tuod ng mga pangan So, mga pagsupag no, sa Ezekiel 14, versikulo 14, bisan pang ubat kanila si Noe, si Daniel o si Job, samtang buhay pa ko nakingon ang Ginoong Diyos, dili sila makaluwas sa ilang mga anak. So, di ano, nagingon na ang nagagpong sa mga santos na pili si Noe, si Daniel o si Job, mga santos rin kay ipili sa Diyos. So, dili
makatod sa Dios, dili sila makalwas. Di na may son, ang kubab niya na basaw na ito nila sa Ezekiel 14, 12, 13, nadi ang kubab. So, niya na ito na kanayo na ito sa kubab na naman. Kung sabi na sa Juan 14:6 na si Jesus ang talan, ang kamaturan no buhi. Walay makato sa man, kung dili makamaki kaniya. So di na mapunto, ang kubab usap niya sa versikulo 12 no, sa Juan 14:6, ang kubab na 12. Isa-isaw na ito lang niya para dito malaman. So diya usap sa John 3:16, ang gugma sa Dios, gipadala, bukod sa gugma sa Dios, gipadala niya ang bugtong anak no. Inan niya sa Juan 4:12, ang kaluwasan makagdagan lamang diya kang Isus. So muna yung mga pagsupag no. So diya sa Juan kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa 2, si Isus mismo ang atong manlalaban. So ang tubag po niya, padayon na to sa 3, na ay sugo niya. Sa 1 Timoteo 2:5, usa lamang ang nagiusa sa Dios, kung sa tao, ang tao nga si Isus Kristo. So muna no, si Isus ang daw, wala galing kagampang. So sa mga santos dili na. Apat mong kasawon na to ang 4. Basaw na to sa 4, naasabi ang kubag mo sa 1 Timoteo 2:4 na kubag. So sa buwan, kapitulo 10, versikulo 25-26, ingon si Pedro na ayaw ako simbaha. Hindi sa Tipadayag 22:8, ang angin ingon ayaw ako simbaha. So mga kubag, dito dili na itong pangubasa ang Biblia. So ang mga santos, mao ang mga tao nga nakahimong pagpuyo sa kinabuhing balaan sama sa mga apostoles ug nagpakamatay tungod sa ilang mga pagtuon sa Dios. So sa Tipadayag kapitulo 6 versikulo 9-10 basaho. Na Tipadayag 6 kapitulo 6 versikulo 9-10. Unya, gitangtang sa nating karnero ang kalimang silyo, kung nakita ko ilalong sa alaran ng mga kalag, yatong ipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Diyos, kung sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Ang dahil tungkol sa ilang pagkamatinumanon sa Diyos, ihatagan sila sa Diyos o kahong o bukong no ang lusi kabatay. So na dito mga apostolis, katong mga kungkutsa ko atong mga ato ang mga diya sa mga kapilya, sa atong mga idala niya mga santos, kung na no, makatabang sila no, pala sa kapilya ng mga apostolis kay mato din sa mato din sa Mateo 28, so Mateo 19:28 bro, palayaw bro, na ano, mga apostolis adunay kahog sa pagdawat sa atong mga katabang. Jesus ning kanila, sulti ko kini kaninyo. Iglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mamayang trono diya sa pagkakalibutan. Among nagulog duha ka tinuan. Ulit ko sa mga trono aron pagpando sa mga duha ka mga. So klaro no, gimanduan no, ang mga apostoles adunay giatagan og authority sa Dios nga mumando sila sa lusi kabanay sa aban. So busa dili katingala nga sila makatabang sa ilang mga igsoon sa pagtuo nga aniya sa kalibutan nga muhangyo sa ilang pagampo. So ang pagampo, ang paghangyo, so ang paghangyo ug panabang ngadto sa mga santos gisaysay ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga Kristiyano sa Hebreo. So miduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahigpit na. No? So sa Hebreo 12:23. So paliw bro na. Idoon ninyo ang manipayong kahukuman sa mga panganay na anak na ang mga ngalan ay sulat dito sa langit. Idoon ninyo ang Diyos ang maghuhukom sa panangtao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit niya. So no boy. Kaya atong mga apostolis mga igsoon, so mga nahigpit naman ano kay nabataan na na sila. So muna nga giduol udamot sa pagpatabang sa mga pagampo. So ang ipasabot din ano, ang ipasabot sa midul o midamot sa pagampo o panabang, ug ang ipasabot sa espiritu sa mga matarong o nahigpit na mao ang mga santos, buot ipasabot ang mga Kristiyanos na mga pagampo sa pagdamot. So mao na nang dili ka na sutak no. So buot sabi pasabot na ang santos makatabang sa ilang kaigsunan ng dinis sa kalibutan nga
muhangyo sa ilang mga pag-apo. So, sa sulat sa mga hari. So, sa ikaduhang hari, Kapitulo 13, versikulo 1. So, aliw ko bro. O ikaw, ikaduhang hari, Kapitulo 13, versikulo 21. Na usa ka milagro no nga bukod sa Santos, sa Watrita. Kaya mapanahon niya na samtang nalubog sila tao. Ito na ang kulto na nalulog na kita sa mga nalubog. Usan, sabi ka ang kamay sa lumakan, kaya sa mga agad, kailangan sila. So ang patay idikit dito sa bukog ni Eliseo o nabuhi. Lalo no ang mga Santos ni ibisan pa man nga ilang ang mga bukog so nagbuhat gyapon o mga milagro no. Sama gyapon usab din sa Sirat 48 versikulo 13 14. Si Eliseo pa sunod nagbuhat og akong milagro so basahan mo. Sirat kapitulo Sira de 48, 13. 13. So, muna no, dito sa itong kanina, nidikit ang bukog. Ako nabikit ang patay sa bukog, nabuhi. So, dito sa mga sagot mo na kanina sa itong ritual. So, dito sa Ezekiel 14, 12, 20. So, ang tupag ni Andro, atong i-announce na nagpasaw na ko ang 12. Ezekiel 14, 12, 13. Nadi ako. O, ang 12. 12. Para tubag